Madalas naman nangyayari talaga na kapag nawawala yung Ola, bigla nagpapalit. Bigla siya nagbabago ng pangalan, 'di ba? Mostly naman sa mga Play Store minsan nga taon bago minsan mabilis magpalit at hindi naman porket nawala sa Play Store revoke na o may kaso na o may problema. Kadalasan kasi kapag nawawala yan sa Play Store, ang most na naiisip ko is may nagre-report na dito sa Ola na ito. Tapos ito mga nakaraan nga, di ba, bigla nawawala sa mga cellphones ninyo na sabi nga mismo ni Play Store hindi galing sa Play Store mismo nagsasabi na hindi maganda na naka-install yung mga Ola na yan na dyan sa inyong mga cellphones. Siya mismo yung nagtatanggal. Pero sabi nga ng iba, bumabalik naman daw agad. Yun lang naman sa akin. Parang kasi pinapahalagahan din naman ng Play Store yung mga karapatan ng mga may Ola dyan sa mga cellphone yun na maaring hindi talaga maganda once na ginagamit natin at kumukuha sila ng mga info na hindi basta-basta nalalaman ng may-ari ng CP. Magandang gabi at welcome back mga ka-Johnny. Itong yung lingkod, ka-Johnny ng Johnny Tor TV at ito ang Johnny Det, usapang utang, usapang Ola. So maglalambing lang po ako sa inyo bago po tayo magsimula sa ating pag-uusapan. Maglalambing po ako sa inyo sana na paki-follow na lang po yung aking mga social media account, yung aking Facebook, TikTok at itong aking YouTube channel at paki-like na rin po, share nyo na rin po at hit nyo yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito sa Usapang Ola. Mga ka-Johnny na kanina, share ko lang maglalambing ulit ako na pakisuportahan na lang po yung aking bagong ginawang channel dito sa channel ko na to, yung Tor TV. Pakita ko sa inyo, ito. Para lamang po yan sa mga Ola review, para sa mga lending review at wala po tayong pag-uusapan dyan na katulad ng ginagawa ko rito sa aking main channel. Dito po, lahat po puro lending review lang po ang gagawin natin dyan. Kung okay ba yan o hindi, parang katulad ng ginagawa ng iba. Pero ito, talagang as in, kaya po Tor TV yung ginamit ko is True Honest Ola Reviews TV. Ang ibig sabihin ng Tor, di ba? Pasok pa rin sa pangalan ko. Cute ba? Pumasok na sa utak ko yun ginamit ko yung Tor, True Honest Ola Reviews. Wow! Iba talaga mag-isip ang inyong ka-Johnny. So yun mga ka-Johnny, meron akong ginawang video kanina about dito. Kasi pag-usapan natin ngayon itong si Bene. Dito sa channel ko nasa isa. Bigay ko na lang yung link kung gusto niyo panoorin para makita niyo kung ano yung review ko about dito sa bagong labas na parang innovated na Ola na ito ng Bene. Na kung saan alam niyo naman, yung bago mag-mass filing, bukas ko na sa inyo, i-update yung about sa nangyari sa mass filing, kung ano ng update doon sa pintahan namin doon, sa ginawa namin mass filing. Pero itong si Benny, nawala yan, bago magkaroon ng mass filing. Napansin ko rin na bigla yan. Tapos sunod-sunod na nawala yung ibang mga Ola after that mass filing. Tapos ito si Benny, bigla nawala. Dahil nga, naging matunog to sa Ola victims community. Dahil nga sa ginawa nilang pagpapadala ng kung ano-ano doon sa biktima na nakuha na pa talaga ng picture at nakakuha talaga ng ebidensya na yun daw yung Ola na yun yung talagang nagpadala. At ito, bumalik nga si Bene kanina at ito talaga yung una kong ginawa about doon sa channel ko na yan. At tingnan nyo, nag-iba rin siya ng logo, di ba? Nag-iba siya ng kulay, nag-iba talaga siya. Halos iba kasi ito yung nakaraan parang siya, yung medyo yellowish, di ba? Yellowish na gold tapos baliktad yung Bene, di ba? Iba yung dati, ito pakita kayo dati. Tapos ito yung bago, yung kanina. Subukan ko siya, which is talagang not recommended ko talaga siya na utangan o hiraman dahil nga ang dami niyang hiningi, Ang dami niyang hiningi. Panoorin niyo yung video to ko na yon, upload that. Pero ito nga syempre dahil nga ito yung nasa number 1 nung complain nung sa CIDG nung nandoon kami sa PNP. Talagang siya yung nanguna, tapos sila moka-moka, yung mga number 1 na mga abusado. Yung talaga mga mahirap pakiusapan. Yung talaga may mga issue na mga harassment, mga ka-Johnny. Yun talaga yung mga musik. Kaya kung sasabihin nyo na si ganito ba kasama, si ganito kasama, masasabi ko lang halos lahat ng abusadong Ola na doon. Maliban na lamang talaga dito sa mga bilis at katala. Kasi pag-usapan namin doon na bihira akong nakarinig na may complaint dito kay Bilis, kay Tala, kay Juan Hen. Yun ang talagang hindi na masyado nabanggit after
that time na nasa PNP ako at kasama ko yung mga biktima ng online lending, victims. Yun, no? Pinag-usapan namin yun. Then, ito talaga si Bene, number 1. Matindi talaga ngayon siya. Pumalit siya kay kay New Cash. Dati yan, sikat na na nagpapadala ng kung ano-ano last year. Ang dami ko rin akong impormasyon na matindi tayo si New Cash na under ng Populous na ngayon revoke na po sila. At itong si Bene, kung gusto nyo, mag-file rin kayo ng mga complaint kung sakasakaling Ngayon, sisimula naman sila at sigurado na maniningil na naman yan dahil meron na nga, andyan na nga, nagda-download ko na po siya, nag-ooperate na ulit. Ngayon, kung gusto nyo, magkaroon wag kayong masyadong mag-alala, no? Sabi ko sa inyo yung mga problema sa mga ganitong klase ng mga abusadong OLA, pwede nyo ireklamo. Pwede nyo naman po siyang i-file ng complaint sa SEC, formal complaint sa website. Punta lang po kayo, makikita naman po ninyo doon, hanapin nyo, i-search nyo lang yung SEC website for complaint, lalabas naman po agad yun. Tapos i-attach nyo po rin yung screenshots ng ginagawa ng mga OLA. Then kung sa harassments naman po, kung mapapatunayan po ninyo na talagang sila yun, talaga tandaan nyo once na kasi minsan pag tinanong mo yung mga agent, o tanongin mo sila, text mo sila kung ano yung OLA, hindi mo nila sasabihin yan Tandaan nyo lang yung mga ulam ninyo na talagang kasbagay kung marami kayong ulam, di ba? Naintindihan ko naman yun na minsan may 5, may 10, mabot pa nga yung isang may nakausap ako dati sa chat, 50 yung kanyang ula. At umabot ng halos 200,000 yata yung kasama yung mga interest doon kasama na yung mga penalties niya ron. Pero mo, ang laki, paano niya babayaran yun? Tapos 50 yung ula. Hindi niya alam kung saan kamay ng Diyos niya kukunin yun. Diba, napakahirap nun. Ngayon ito si Bene, tandaan nyo, pag hinaras kayo, tandaan nyo, total natanggal siya. Pero ito kasi hindi pa yun talaga may kaso pa, iniimbestigahan pa rin siya. Kasi nasabi siya, yung mga nandun na sinampahan na reklamo, wala pang kaso yan. Kasi under investigation yan ng SEC at saka ng PNP. Yun lang po masasabi ko. Kasi kung mapapailan talaga ng complaint yan, na talaga kasi masasampahan sa korte na, doon yan magsisimula. Maaaring ma-read at maaaring ma-revoke yung lisensya kapag napatunayan na talagang sa investigasyon talagang abusado at hindi talaga tama yung ginagawa. Diba? Si Populous nga, kasi example ko ulit sa inyo, na-revoke naman na. Parang na-read nga rin yun dati. Parang pagkakaalala ko, parang na-read din siya doon sa kay Bitag, kung maalala ko. Kung hindi ako nagkakamali, o baka kasi na-picture na rin ito ni Bitag noon ni Mr. Ben Tulfo, na isa sa pinakamalupit na nagpapadala ng kung ano-ano. Then, after that, revoke na ngayon. Pero may naririnig na ako na itong ang New Cash, eto sila Morgold nga daw yan. Yun ang sinabi ng isa, nung pag-alaman ko. Di ako sure kung taga-legit. Pero ito si Bene, tingin ko maaaring galing din dun dating Populous din. Kasi sila yung pinakamalupit. Eto sila Muka, iba rin naman ito. Nasabihin kong ganun din estilo, pero ibang company kasi sila, kaya maaaring magkakasabwat sila at magkakapalit. At alam niyo naman na may involvement sila doon sa mga Pogo. Kasi yun din ang nalaman ko sa balita na yung mga SIM card na ginagamit nila galing sa Pogo. At yun yung ginagamit nila pang harass doon sa mga nagkakautang sa kanila na hindi nakakapagbayad. Kaya nga, pansin nyo, di ba? May SIM registration pero number lumalabas. Diba? Yung nakakapagtaka lang hindi na pala nakakapagtaka dahil nga modus na talaga nila, illegal activities na nila yung ginagawa nilang ganyan, kung bakit tayo nahihirapan. Kung bakit di nahihirapan, totoo lang mahirap talaga naman kasing hanapin yung isang bagay na i-address nila doon sa OLA nila, pero hindi talaga sila doon naka-address. Yun yung problema yun yung medyo mahirap na pag-aralan at investigahan. Tulad niyan, may mga OLA talaga na sasabihin, doon yung address, pero pagpunta mo, bakanting lote. Pagpunta mo ron, wala rin opisina rin sa building ngayon, wala rin ganong klase ng kumpanya doon. Diba? Tapos magugulat ka, bahay. Minsan ganun Minsan mo from home, kaya natin mo yung mga nare-raid ngayon ng mga Pogo, nasa mga subdivision, wala sa mga establishments na talagang maaring maging opisina, puro bahay na sila ngayon. Dahil nga, ganyan ang estilo ng mga yan. Kaya kung medyo nagtataka kayo, ba't di nare-raid agad? Mahirap din po para sa sa mga investigador na hanapin. Kasi nga, yung tinanong sa amin sa PNP, wala ba kayong
talagang legit na nakita nyo yung tao o nakausap nyo yung tao ng personal o ano. Kasi yan pinaka dapat ma-identify yung personal at kung saan nyo nakikita at kung saan pwede mapuntahan ng legit. Eh yung mga address nila, mga kadalasan dyan, karamihan dyan is peke eh. Diba? Sabi nga sa inyo, yung isang Ola eh, pang address, alam ko kung saan. Isang abandonadong building nga dyan sa may bandang recto at isang abandonadong mall nung araw na sikat tapos yun ang ginagamit nilang address. So yun, ito si Benny nagbabalik, kaya medyo ingat kayo, wag muna kayo mag-apply. Panoorin nyo na lang yung video ko kung magkano talaga yung nire-release nila, kung magkano talaga yung makukuha mo. Sundan nyo na lang po yung ano yun. Ilagay ko yung link doon sa description po ng aking video nito. So yun mga ka-Johnny, itong nilingkod ka Johnny and Johnny Doltibeto, Johnny Depp, usapang utang, usapang Ola, sarang hami na po.